Kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, araw, hapon, anumang oras po na mapapanood po ninyo itong ating programa. Salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga masusugid po nating mga taga-subaybay, maging sa ating mga kababayan po sa abroad. Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Okay, dumako na po tayo sa ating pong sentro po ng ating pong pag-uusapan ngayon, mga minamahal kong mga kababayan. Ito'y tungkol po sa katiwalian po na nangyayari ngayon sa ating pong bansa. Lalong-lalo na po, mga kababayan, sa usapin po ng mga proyekto na kung saan ay binalasubas po o winalangya o tinarantado ng mga taong talagang masasabi mong hayop pa sa lahat ng hayop. Mga kababayan, alam niyo po, nakakalungkot isipin na dito po sa ating bansa, talamak po talaga yung katiwalian. So, kung tama po ako mga kababayan, ang korupsyon po sa bansa nating ito ay hindi na po bago. At tila nagiging bahagi na po talaga nagiging bahagi na ito ng isang sistema o kultura po ng ating bansa. Unang bansa pong ito, mga minamahal ko mga kababayan. So sa madaling salita, mga minamahal ko mga kababayan, ito ay nangangahulugan po na talagang malimit na lamang po sa isang politiko na masasabi nating hindi po sangkot pagdating po sa insidente po insidente ng korupsyon, no? Talagang nakakalungkot. Kung ako po ang tatanungin ninyo, mga kababayan, ito ay maaring dahil sa, sabihin na lang natin ng direktahan, na mahinang pagpapatupad po ng batas, no? Kasi kung titignan po ninyo, yung batas po natin, kapag ang involved po sa katiwalian ay maimpluwensya, mayaman, maraming partido, o kumbaga sa may nasa likod nito na mabigat na o malalaking pader, mukhang mahirap pong kumbaga imbestigahan o papanagutin ng ating batas o ng ating hukuman. Parang takot na takot sila pagdating po sa mga taong maimpluwensya, no? Kaya isa pa sa nakikita ko na problema, no? Yung kakulangan po sa transparency, no? Kagaya na lamang po nung ginawa po ni Wen Gatchalian. Paano po mapapatunayan na malinis ang Senado, malinis ang mga senador diyan? Gayong sa simpleng request, sa simpleng kagustuhan, sa simpleng hiling ng ating isa sa mga senador na naghahangad ng katarungan o naghahangad ng kaayusan, naghahangad na
malinis ang hanay nila dyan sa Senado, takot na takot po itong si Win Gatchalian. Dito na natin masasabi na hindi pala batayan na masasabi nating malinis ang isang senador pagdating sa mga imbestiga-imbestiga na kanilang mga ginagawa dyan sa Senado. Dahil kung titignan po natin, mas ka-imbestiga-imbestiga po sila. Mas ka-duda-duda po sila. Yan po ang direktang salita, mga kababayan. So isa pa sa nakikita ko, yung kawalan po ng pananagutan ng mga politikong magnanakaw. No? Kaya po umaabuso yung ating mga kaibigan na talagang masasabi natin na gahaman sa pera at kapangyarihan dahil sa kakulangan po o dahil sa hindi po sila napapanagot sa kanilang mga kasalanan o sa kanilang mga katiwalian. Kaya nakakalungkot po talaga itong nangyayaring ito na kumbagay parang pinagtatawanan lang tayong mga Pilipino nitong mga hudas, mga gago, mga walang yang mga politiko o iba pang mga kasangkot nila. Dahil alam nila na dahil makapangyarihan sila at mapera sila na kaya nilang bayaran ng sino man, kumpiyansa po sila. No? Alam nyo, ito sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, nakakalungkot isipin na dahil po sa laganap na korupsyon sa ating bansa, ito'y nagdudulot po ng sabihin na lang natin ng direkta ng marami pong negatibong kaisipan, no? So, negatibong epekto po sa ating mga kababayan. Tulad po ng kawalan ng tiwala ng ating mga kababayan ngayon sa o kawalan ng tiwala ng ating mga kababayan sa gobyerno, no? Kasi sino ba naman magtitiwala sa gobyerno kung ganito ang nagiging issue, ganito ang nagiging kaganapan. Tanga na lang talaga yung Pilipinong sasang-ayon pa sa gobyerno kung ganito ang kaganapan, di ba? O sa mga opisyal ng ating gobyerno. Lalong-lalo na dyan sa DPWH na kung saan kung titignan po ninyo mga kababayan, mukhang naging sentro po ng usapin sa katiwalian ngayon, no? Sa totoo lang, nawawala na po ang kumpiyansa halos ng ating mga Pilipino sa gobyerno, no? Dahil sa nangyayaring ito. Kaya tulad ng sinabi ko, mga kababayan, dahil po sa nangyayaring ito, maaaring mas bumaksak pa po yung ating ekonomiya, no? At higit sa lahat, maaaring mas lumubog tayo ngayon sa paghihirap, no? Ngayon, para sa akin, ito tanong ko lang, ano ba ang dapat nating gawin para matigil ito? Ano ang dapat gawin ng ating Pangulo o ng mga nasa kinauukulan, no? Kung ang opinion ko po ang kukunin ninyo, mga kababayan, no, napakasimple lang po ang aking nais dito. Para sa akin, kailangan sigurong magkaroon ng malawakan pong reforma sa sistema po ng pamahalaan, no? At pagpapalakas ng mga institusyon at pagpapatupad ng mga batas o pagpapatupad ng batas na magbibigay po ng mas mabigat na parusa sa mga mapapatunayan po na nagkasala o nagnanakaw po sa pera ng taong bayan, no? So, ito pong aking sinasabi ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, o sinasabi ko po ngayon sa inyo, ito po ay isang panawagan na rin po sa ating Pangulo upang magkaroon ng pagbabago at pagtutol sa korupsyon, no? At upang itaguyod ang isang malinis at tapat po na pamamahala ng ating gobyerno. 'Di ba? So sa totoo lang mga kababayan, matagal na po nating problema 'yan yung korupsyon. Kaya hindi po 'yan natitigil
Dahil kung titignan po natin yung sistema po ng ating batas dito sa ating bansa, napakahina pagdating sa mga kurap. Kasi maging yung mga dapat sana ay nagpapatupad ng batas ay nagiging kasabwat po ng mga taong magnanakaw. Nagiging kaparte ito ng kanilang mga ninakaw. Yan po ang diretsahang punto diyan, no? Imbis na itong humahawak ng batas, habulin, papanagutin, kunin yung mga ninakaw ng mga magnanakaw, nagiging kaparte po sila o nakikiparte po sila. Ha? Kaya yung sistema, kaya mahina kasi ang iniisip ng mga magnanakaw, okay lang yan, madali lang yan, madaling gawan ng paraan yan. Laruin natin yung batas, laruin natin. Wala namang nakakaalam eh. Tayo-tayo naman ang nasa taas eh. Sino bang hahadlang sa atin? Tayo ang may kapangyarihan. Yung mga mahihirap na yan, yung mga Pilipino na yan, hanggang salita lang yan, hanggang reklamo lang yan, wala namang magagawa yan. Kagaya na lamang po nung ginawa ni Chis Escudero hanggang sa ngayon. Dahil siya ang Senate President, hanggang ano lang siya, hanggang pakinig lang siya sa panawagan ng taong bayan na ipaliwanag yung 140 billion na insertion ba to? Tawag doon? Tinatawanan lang po tayo ni Chis. Iniisip kasi ni Chis, senador ako, Senate President ako, mga Pilipino lang kayo. Mga hampas lupa lang kayo. Sino kayo para utusan ako? At anong magagawa ninyo? May kapangyarihan ako. Yan ang iniisip ni Chis eh. Kaya baliwala po sa kanya yung panawagan po ng mga Pilipino na magkaroon ng transparency, no? Ipakita para magkaroon ng accountability yung isang taong may kagagawan sa hindi magandang paggasta o pagkuha sa pera ng taong bayan. Nangyayari ngayon, tingnan nyo kaya po mahina ang hustisya sa atin dito kasi may mga humahadlang para mapatunayan yung mga nagkasala o may kasalanan sa paggasta o paglustay o pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Isang halimbawa na lamang po. Si Win Gatchalian. May kapangyarihan po siya na magsiwalat. May kapangyarihan po siya na magsabi kung sino ang may kagagawan kung bakit nawawala ang 140 billion. Pero bakit ayaw niya magsalita? Bakit ayaw niya magsalita para sa mga Pilipino? Bakit ayaw niya magsabi ng totoo para sa mga Pilipino? Kasi hindi siya makapagsalita dahil pag nagsalita siya, ibabalik din sa kanya ni Chis Escudero kung ano man ang sasabihin niya laban kay Chis Escudero at sa iba pang mga senador. Pag sinabi niya na nakatanggap ang mga senador ng ganitong pera na walang dahilan, sasabihin ng mga kasama ni Win Gatchalian, bakit ikaw tumanggap ka rin naman Kaya nahihirapan siya. Kaya yung hustisya, yung batas, hindi na ipapatupad. Ang naipapatupad po ngayon, yung sarili nilang mga batas, yung sarili niyang batas, yung kanyang katungkulan, yung kapangyarihan niya, hindi niya na ngayon nagagamit para sa kapakanan ng taong bayan. Sa halip na gagamit niya ito para sa sarili niya, para sa iba, na kung saan, sila lang ang nakikinabang at sila lang ang nagiging masaya, hindi ang mga Pilipino. So isa yan sa dahilan kung bakit hindi malakas, hindi kinakatakutan ng mga politikong korap ang bataso natin sa bansang ito. Hindi katulad sa ibang bansa na talagang yung sistema at saka yung batas para sa kanila ay napakahalaga, na walang pwedeng maglaro dito, walang pwedeng tumapak sa batas, walang pwedeng umangat sa batas. Dito iba dito sa bansa natin. Tignan ninyo, di ba kayo nakakahalata?
Pag mayaman, ang hirap talagang makulong, ang hirap talagang mapusasan. Mahirap, puro imbestiga. Mamamatay na lang yung mayaman na yon, ay walang ibang nangyari kundi pag-iimbestiga. Gusto niyo bigyan ko kayo ng sample? Alam niyo kung mahirap lang siguro yung involved doon sa usapin ng nawawalang sabungero, matagal nang hinuli yan si Atong Ang eh. Pero bakit hindi mahuli-huli si Atong Ang? Bakit hindi makulong? Bakit hindi ano? Kasi maimpluwensya. Maraming partido, maraming barkadang may kapangyarihan. 'Di ba? Oh. Pero kung mahirap 'yun, nagnakaw ng sardinas, kulong na. Baka wala pang isang araw, inquest na. Pero yung mga nagnanakaw, gumagawa ng mga krimen na kung saan talagang masasabi mong karumal-dumal, 'di ba? Mga kababayan, ito yung sistema. Gusto ko ipakita sa inyo yung itsura ba, yung larawan ng ating bansa pagdating po sa usapin ng accountability o pagpapanagot sa mga may sala. Ganyan ng kumbaga, mas matibay yung kapangyarihan nung nagkasala kesa doon sa hahatol sa nagkasala. Kaya hindi mapanagot nung batas yung nagkasala dahil mas maimpluwensya yung nagkasala kaysa sa batas. Ganun lang po kasimple yung kung uunawain po ninyo. Medyo nakakatawa pero nakakalungkot, 'di ba? Masaya ka kasi may magpapanagot sa kanila. Ito, magandang suot, matalino, may pinag-aralan. Sino ba 'yon? Sa korte, judge. Ay walang yan, magulat-gulat ka na lang yung judge at saka yung nagnakaw nag-uusap, kinabukasan dismiss yung kaso. 'Di ba? Tuwa yung taong bayan, yes, may senador tayo. Senador, siya yung makita-kita mo, ayun, nakikipag-shake hands, nakikipag-akbayan. Kinabukasan ng ending, wala raw. Hindi totoo. Naging abogado. Todo depensa dun sa senador na kaya naman pala naabutan din. Hindi niya na hindian eh. Ikaw ba naman bigyan ng bilyon-bilyon ng ibigay sa'yo, tatanggi ka pa? Yan ang nangyayari ngayon dyan sa Senado, mga kababayan. No? Yan ang nangyayari ngayon dyan sa Senado. Kaya puro pipi, bingi, maliban na lang kay Ping Lacson, kay Subiri, kay Tito Soto, kay yung mga nagsasalita dyan tungkol sa 140 billion na ilabas yan, hindi yung kasama. Kasi kung kasama yung mga, hindi yung magpupursige na ilabas yung tungkol dyan, di ba? Dito nyo makikita, malalaman kung sino yung mga politiko dyan na mayroong ginagawang katiwalian na kung saan nagmamalinis-malinisan lang. Wala, napasukan tayo ng mafia napasukan tayo ng sindikato sa loob. Ito sinasabi ko sa inyo. Kinakailangan matanggal yung mga membro ng mafia dyan. Tulad na sinabi ko, narinig nyo naman na siguro kung sino-sino yung mga mafia na yan. Sino-sino yung mga membro ni dyan. Di ba? Yung leader ng mafia na nandun na ngayon sa dahig. Dapat matanggal mo na yan. Pag natanggal yan, yung may connection sa pinakaulo ng mafia sa bansa natin, magiging maganda ang daloy. Balita ko, si Win Gatchalian, membro na rin yan. Kasi kung hindi membro yan, hindi tatanggap yan. Sindikato na, alam nyo, pinamumugaran na tayo ng sindikato. Akala natin ang sindikato nandoon lang sa labas ng Senado, nasa labas ng Kamara, nasa labas ng Malacanang. Ang sindikato po nasa loob na po mismo ng Senado. Na kung saan yung sindikatong yan ang magpapahirap po, magbabaon sa atin sa hirap. Kaya sa mga kababayan natin, sama-sama po tayo manawagan na ipakita, i-explain ni Win Gatchalian kung nasaan ba talaga at sino-sinong mga politiko o mga kasama nila dyan ang may gawa
ang may kagagawa na kunin yung pera doon sa DepEd at ilipat sa DPWH na ngayon naman ay nawawala. No? Dapat una nilang imbestigahan dyan at tanungin si Chis Escudero. Hindi porket siya ay Senate President, i-accept nyo siya. Hindi porket senador, i-accept nyo. Hindi porket kaalyado, i-accept nyo sa usapin ng katiwalian. Hindi talaga natin makikita, hindi natin mapapanagot yung meron po talagang kasalanan. Bakit? Napoprotektahan ng mga kaalyado Kung ganyan pala ang batayan, bakit pa tayo gumawa ng batas? Di ba? Ano pang halaga ng batas kung hindi rin naman ito may papatupad? Buti pa, gumawa kayo ng batas ninyo na gawing legal ang pagnanakaw. Kasi pag naging legal na yung pagnanakaw sa bansa natin ito, hindi na po kami magtatanong at magtataka. No? Kasi legal na nga Doon sa mga triad, doon sa mga sindikato, nandiyan ngayon sa Senado, gawin nyo na lang, gumawa kayo ng isang panukala na ang pagnanakaw ng politiko at ng mga kasabwat nila ay legal na para wala nang magtanong. Para kung sakaling makita man namin na yung mga proyekto ninyo, ganun ang itsura, hindi kami magtataka. Dahil yan po ay nakasaad sa batas. Diba? Gawa-gawa tayo ng batas, hindi rin naman natin ay papatupad yung batas. Para tayong gumawa ng isang rules na tayo din ang sumisira. Wala yang iniwan dun sa isang batas na bawal magkalat. Bawal magkalat yung iba. Wala yang iniwan dun sa isang enforcer na bawal daw walang helmet. Wala yang iniwan dun sa isang pulis na bawal daw ang ganito. Daming bawal sa highway. Pero siya mismo ang gumagawa. Kaya humihina ngayon yung paniniwala ng mga susunod sa batas trapiko. Kasi mismo yung nagpapatupad sana ng batas trapiko, yun ang nagpapakita na binababoy nila yung batas trapiko. Ganun ang nangyayari dito. No? So, ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, wala tayong magagawa. Kailangan na lang siguro talaga pumilos ang ating Pangulo dahil baka mamaya ang ending nito, kalaunan, siya ang imbestigahan. Kasi mukhang naghahanap tong mga to ng malilipatan ng sisi. Kasi ayaw nilang masisi sila. Kasi lalabas sila talaga yung kaya baka ang ending nga nito, pag ang ating Pangulo ay medyo hindi masyadong tumingin-tingin sa likuran niya, baka bigla na lamang may mga sindikato dyan na sa kanya isisi lahat. Alam naman natin na may isang tao dyan o may isang grupo dyan na ang layunin talaga ay pabaksakin ng ating Pangulo. So, yun nga sinasabi natin, dapat ingat-ingat ang ating Pangulo. Baka magising na lang sa isang araw na siya na pala yung i-impeach. Diba? Ganun na sindikato Magaling silang magbaliktad para hindi sila ang masisi at hindi sila ang managot. Ganun ang triad. So, salamat po sa inyong lahat. So muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.